Alright, for today's video is magmo-modify po tayo no, ng ating Epson L121 printer. So, simple lang. Ang gagawin lang natin is yung hose or yung tubo na papunta sa ating waste ink pad is ipapalabas lang natin siya sa ating printer para ang purpose nito is makikita natin kung gaano na kadami yung waste na ink na itatapon ng ating printer papunta sa ating bottle na ilalagay no later no. So ayan, binubuksan na po natin ang printer. Kasi guys, na-experience naman siguro ninyong lahat no na minsan na mag-spill yung ink ng ating printer sa mismong likod ng ating printer no. So gagawin natin, ilalabas po natin siya. So yan po siya yung hose papunta sa ating waste ink pad. So ang mga kailangan nitong materials is itong hose. Ang gamit ko ay itong tubo na galing sa dextrose. So i-modify lang po natin siya. So ang simple lang naman po ang procedure is ang gagawin natin is dudugtungan lang natin siya no. So dudugtungan lang natin siya ng konti, tapos ipapalabas na natin yung tubo sa ating printer. So ang gagawin lang dito is yan, dudugtungan natin siya. After madugtungan is maglagay tayo ng container sa likod ng ating printer. So dyan, para dyan na matatapon ng ating mga waste na ink. So iwas po spill sa ating mesa para sa printer. So ayan, may laman yung ating container, so itatapon lang natin. Ayan. So kahit anong container po no, pwede. So actually may mabibili kayong mga container sa online na pwedeng kabit na lang diretso. So yun siya is maganda po yun siya tingnan. So itong akin is DIY lang po to no, kasi wala akong pambili. So ayan, isusukat ko lang kung saan ko ipapasok yung tubo. So ayan, syempre bubutasan natin yung container. So ayan, naglagay ako ng marker so para malaman kung gaano kalaki yung butas na aking ibubutas dyan sa container para pasok yung tubo. So gagamit lang po tayo dito ng soldering iron, or kayo kung ano ang mas preferably na mas easy sa inyo na gagawin, so yun po yung gawin nyo. So ganun lang po yung ating gagawin sa ating printer. So bubutasan yung container, and then yung takip po ng ating printer is bubutasin din natin no, para makalabas yung tubo. So ayan siya, dyan banda bubutasan natin yung may mark ko dyan sa may likod ng ating printer. So ayan, gamit lang ako ng soldering iron sa pagbutas. So panoorin nyo lang po no ang buong video para may idea kayo kung ano ang ginagawa natin. So ayan, binubutasan na natin gamit ang soldering iron. So ingat-ingat lang po kasi syempre mainit yung soldering iron, at saka plastic yung binutasan natin. So kailangan mayroon din tayong protection sa ating sarili. Magmask tayo kasi mabaho din yung plastic. So after ng containers, itong printer na naman natin, butasan natin siya. Ayan. So ayan, pasok na po yung ating hose na ilalabas. So ganun lang po kasimple ang ating gagawin. So ayan, i-assemble na natin ulit ang ating printer. So dyan, pinalabas ko na ang hose. So advice ko sa inyo no, na yung gidugtong natin na part, so kung pwede na lagyan nyo yun ng tape or kahit anong adhesive. Pero mas advice ko na glue, yung kahit anong glue na masyadong dikit para hindi siya matanggal no. So yang sa akin hindi ko nagilagyan kasi wala kasi akong available na glue that time. So kung pwede din na kung may kuan kayo, so kung may anong tawag dito, yung shrinkable tube, pwede din yung shrinkable tube para malinis din tingnan.
Pero hindi naman po niya nakikita kasi nasa loob naman po yan siya. Pero at least panatag kayo na safety po yung ating gidugtong na hose na hindi siya matatanggal. So ayan, ginasimbol na natin yung printer. So yun lang po. Ganun lang po kasimple ang procedure ng pag-modify ng ating printer. Applicable po to sa kahit anong model ng Epson, no? So yung mga dating model na L300 series, L3110, pwede po yun siya. Kasi lahat po ng Epson is nagtatapon po ng ink sa kanyang waste ink tank. So yung waste ink tank kasi may maintenance din kasi yun siya, napupuno yun siya. So pag hindi natin na malayan is napuno na siya. So yun, may tendency na mag-spill po yung ink sa ating workspace. So ayan, so para maiwasan natin na mangyari yung ganun, so pwede po tong gawin, pwede po tong idea na to na gayahin nyo. So ganun lang po kasimple. So ayan, assemble natin ang ating printer. So ikabit na natin yung ating container. Ayan, pasok lang natin yung hose dyan. Then ayan na po siya. So ganun lang po kasimple. That's all.